the feet of Jesus, come, throw down your crowns at the feet of Jesus. Greetings in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Pastor Nick here of KR Community Church, welcoming you once again sa atin pong Lord's Day Sunday, ngayong buwan ng December. This is the third Sunday of December. Ilang araw na lamang po and then we will be celebrating yun pong ating pinakahihintay na Kapaskuhan, no? Kapanganakan ng ating Panginoon. Traditional view ng bawat Kristiyano na ito po ang araw na ipinanganak ang Savior ng buong mundo. So dito po, pag-aaralan natin muli, no? Sa pagkakataong ito, pag-aaralan natin muli ang dahilan ng pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao, sumama, namuhay bilang tao, sumama sa bawat individual na kanyang nakasalamuha noong panahon niya, na siya'y nabubuhay bilang tao, 100% God, yet 100% man. No? Yun po ang ating Panginoong Hesukristo. And then, ito pong pag-aaralan natin ngayon is yung beginning of the Lord's ministry sa mundong ito. Nung nagsisimula pa lamang, nung nagsimula ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo, meron po siyang kaugalian. Noong siya ay lumalaki, na siya sa tuwing Sabbath day, siya ay nagpupunta sa sinagoga or synagogue. At doon nakikisalamuha siya, nakikiisa siya, nakiki-interact siya sa mga teachers of the law and at the same time sa mga attendees. At this point in time, ito yung pagkakataon na siya naman ang magbabasa ng scroll. At binasa niya ang scroll coming from the scroll of the prophet Isaiah. Pero i-recorded po ito sa Luke chapter 4 verses 18 and 19. At ito po yung ating pag-aaralan. Luke chapter 4 verses 18 and 19. At ito po yung sinasabi. Sa English Standard Version, sabayan po ninyo ako sa pagbasa ng tahimik sa inyong kinalalagyan o kinaroroonan as I read it aloud. Dito po sa English Standard Version, no? Ito po yung sinasabi. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka at luwalhatiin sa oras na ito ng aming pagtitipon sa umagang ito. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, na ang inyong banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, sa buong pagkatao ng bawat isa sa amin na nakikinig at nanonood sa oras na ito. Pahintulutan po ninyo na ang inyong katalinuhan ang siyang maghari sa amin pong mga kaisipan. Ang inyong pong kapayapaan ang siyang maghari sa amin pong mga kalooban, Panginoon. At hayaan po ninyo, Panginoon, na ang gabay at pangunguna ng inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Upang hindi lamang po namin maunawaan ang inyo pong itinuturo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita, kung hindi higit sa lahat ay mai-apply namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay yung tunay na application of your wisdom in our daily living. Ang amin pong hinihingi sa oras na ito. Pagpalain po ninyo ang inyong salita. Pagpalain po ninyo ang bawat makatatanggap at makaririnig ng inyong salita. Pahintulutan po ninyo na kumilos ang inyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat individual na nakikinig at nanonood sa oras na ito ng aming pagtitipon. Salamat po sa napakaraming opportunity na ipinagkakalob ninyo sa amin for us to gather, though virtually, Panginoon, and later we will be gathering face-to-face, physically. Salamat sa inyong pag-iingat, salamat sa provision of technology, salamat sa provision of a place where we could possibly meet and honor you and worship you, not only with our lips, with our thoughts, but also with our actions. Maraming salamat po. Kayo na po ang manguna sa gawaing ito. Turuan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami, at pagkalooban po ninyo kami ng katalinuhan mula sa inyo. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.
So patuloy po tayo sa ating theme ngayong pong December. Ang ating theme ay He Came to Save His People. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao para iligtas ang kanyang mga hinirang. No? At this time, ito naman po ang ating pag-aaralan. Yung matatagpuan sa Luke chapter 4, verses 18 and 19. Pero ito po ay binasa niya from the scroll of the prophet Isaiah. No? So, dito, pagbubulay-bulayan po natin or hihimayin natin yung kanyang mga sinabi. No? Dahan-dahanin po natin yung kanyang mga sinabi dito sa passage na ito. Una, bakit po natin kailangan tong pagbulay-bulayan or himay-himayin? Kasi ito po yung madalas or not, kung hindi man madalas, palagi naman, no? May mga pagkakataon na ginagamit ang passage na ito o ang scripture, part na ito ng scripture para po isulong yung kanilang agenda ng pagiging parang hero, tagapagligtas ng ibang individual. No, kung hindi man nila naiisip na sila ay tumatay yung tagapagligtas, pero yung social justice ang kanilang sinusulong instead of the good news or the gospel. Para sa kanila, ang social justice, application of social justice ay good news. No? Pero dito, titingnan po natin kung ano po ba talaga ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkakataong ito. No? So, una, ang kanya pong sinabi is, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Sa context po na ito ng original prophecy, many years ago na dineklara ni Isaiah na merong darating na Messiah. No? Si Isaiah po ang siyang nagdeklara, nagprophesy na merong darating na Messiah, the chosen one, pinili. So this time, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Anointing means choosing. No? The Messiah is the anointed one. The chosen one, the anointed one, Christ our Lord Jesus. No? Siya po yung anointed one. So, many years ago, prinoklama na, prinapesay na ng propetang Isaiah because of the leading of the Spirit of God na ibinigay kay Isaiah that there will be a Messiah who will save His people. Ano ang gagawin nitong Messiah na to? So ito na nga po yun. Ano ang gagawin ng Messiah na ito? This Messiah will preach the gospel to the poor. Yan po yung purpose niya. No? Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung ginawa niya. Kaya niya nailigtas o inililigtas ang mga individual na kanyang hinirang. Ito yung kanyang proseso ng pagliligtas, yung kanyang ginagawa. First, to preach the gospel to the poor. So ito na yun, ano? So merong ganitong tema na mahihirap ang gustong pagbigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng magandang balita. So when we are taking this literally, medyo sumasablay tayo. Kasi hindi po, no, mahirap lamang per se ang talagang pinunta ng ating Panginoon dito para sabihan ng mabuting balita. Ang ipinunta ng Panginoong Hesukristo is iligtas ang kanyang mga hinirang at ang paraan ng kanyang pagliligtas ay i-preach ang good news of salvation. No? By preaching the good news of salvation, they will come to repentance. So hindi lamang po ang mahihirap ang siyang may pangangailangan ng kaligtasan. No? Ito po yung bibigyan natin ng diin dito. Not only the poor needs salvation. Hindi lamang ang mga mahihirap ang nangangailangan ng good news, kung hindi lahat ng individual nangangailangan ng good news simply because tayo pong lahat ay may kasalanan. The good news is we have a Savior. The bad news is all of us have sinned and none of us has reached or yung naabot yung glory ng ating Panginoong Hesukristo. For every single one of us is a sinner. Lahat po tayo.
mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na nag-exist sa mundong ito ay makasalanan. No? So, yun po yung katotohanan. So, ang poor dito na nire-refer po ng ating Panginoong Hesukristo is not the poor financially, but the poor in spirit. The poor in spirit, those who are yung uhaw sa pagliligtas ng isang Savior. No? Poor in the spirit. Pwede rin pong masabi that those who are humble. No? Yung mga humble in contrast with the proud na masyadong mayayabang na kaya nilang iligtas yung kanilang sarili. So, yung poor dito is the poor in the spirit. Sabi ng ating Panginoon, meron siyang minention sa isang passage in Matthew, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." A humble person, no, is much more, mas makikinig ang isang mapagpakumbabang individual sa magandang balita or sa salita ng Diyos na nagdadala ng magandang balita ng kaligtasan sa individual. So, ang context ng poor dito is anyone who doesn't know the riches of life in Christ. Meaning to say, kahit na anong yaman mo, kahit na anong talino mo, kahit na anong lakas mo, kahit na anong galing mo, if you are not in Christ, you are missing your life. No? You are existing in this world, probably enjoying yung iyong yaman, lakas, talino, galing, talento. Pero, in the afterlife, you will suffer. No? Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na poor dito. Yung hindi nauunawaan ang tunay na halaga ng buhay kay Kristo. No? Mas pinahahalagahan yung buhay at mga bagay sa mundong ito. No? So yun po yung poor para sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yung mahirap financially, hindi po yung hikahos financially, kung hindi yung mahirap sa spirito. Yung walang kamalayan na nami-miss out niya ang tunay na kahulugan ng buhay kay Kristo. Yung pinaka-yaman ng isang individual ay si Kristo. Ito po yung tatandaan natin. Ano? So, ito po yung dapat nating malaman. Christ came so that we may have life in its fullness. John 10:10. No? So that we may have life in its fullness. Kung wala tayo kay Kristo, ano kaya ang buhay na meron tayo? The Bible is clear. If we are in Christ, or Christ has come for us to have life and have it to the fullest. No? Kung wala tayo kay Kristo, we will never have life in its fullest potentials. No? Hindi po yun magaganap. Imposible po yun. So, that is the context of poor sa passage na ito. Hindi po yung mahirap na walang yaman, naghihikahos, walang makain, walang matirahan. Yes, Christ is compassionate sa mga individual na kagaya ng mga widows, ng mga orphans, ng mga oppressed. Pero hindi po sila lamang ang dinalhan ng ating Panginoong Hesukristo ng magandang balita. Those who are poor are the people who do not know the riches of life in Christ. Secondly, He has set me to heal the brokenhearted. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Continually na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. No? Bagamat wala na siya physically sa mundong ito, yet the Spirit of the Lord, Jesus Christ, the Holy Spirit, the God the Father, the Triune God, they are one in our hearts, no? Mending every broken hearted people. No? Mending yung mga mali sa ating mga pakiramdam, emosyon, at pamumuhay, lalong higit sa lahat sa pamumuhay. People that are broken-hearted by their sin. Ito po yung sinasabi, no? Broken-hearted because of sin. Yung dala
yung produkto ng kasalanan sa buhay natin is making us miserable. So yun po yung purpose ng ating Panginoong Hesukristo. He came so that we will be healed from this misery na natatanggap natin because of the consequences of our sins. Some people may not go through misery, no? Sa akala nila hindi sila miserable dahil masaya sila, they can do what they want, they can do whenever they want it done, no? Pero hindi po 'yan ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay kay Kristo Jesus lamang. So you may possibly do whatever you want, pero hindi po 'yan nangangahulugan that it would be beneficial for you in the end. You may enjoy life for now, but definitely that will be temporary. No? You will not enjoy it eternally if you are not in Christ. No? So, the people who are brokenhearted are the people who are suffering the consequences of their sins. Maaring hindi mo yan nararamdaman, pero ang isa sa pinakamalinaw na consequence if you are living in sin is that you are far from God. And hindi gusto ng Diyos ang ginagawa mo. Yan ang pinakamalinaw na consequence. You may not feel it now, you may not understand it now, but later on, God will let you know na mali ang ginawa mo o ang ginagawa mo at ang patuloy na ginagawa mo. And, mind you kapatid, you will suffer. No? Kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan in spite of the Lord Jesus Christ calling you, when you hear the Word of God, listen, heed the Word of God, and act upon or act on the Word of God. No? So, ang pinunta ng ating Panginoong Hesukristo is that He will heal the brokenhearted. Those who are brokenhearted by their sin. No? So ano ang role natin bilang mga mananampalataya dito sa passage na to? Tuloy po muna natin. So, nandun na yung una. Sabi ng ating Panginoon, ang kanyang pagpunta dito, sinend siya ng Ama to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, poor in spirit, those who do not know the riches of life in Christ, brokenhearted because of their sin, no? The consequences of their sin, they are reaping the consequences of their sin. And ano pa? God has sent Christ to proclaim liberty to the captives. Again, yung captives po dito, hindi yung mga nakakulong lamang, kung hindi nakakulong sa slavery of sin. No? Naaalipin sila ng kasalanan. Kasi yun naman po yung ginagawa ng kasalanan. Inaalipin ang isang individual na ine-entertain ang kasalanan. Nag-e-entertain sa kasalanan. Kaya magugulat ka na lang. Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Gusto mong umalis sa sitwasyon na hindi ka lugod-lugod sa Diyos pero hindi mo magawa. Bakit? Because you are enslaved by sin. The sins that you have committed, the sins that you are continually doing, the sins that you are dwelling with or into. No? Yun yung nang-i-enslave sa'yo. Ginagawa kang alipin. But it is clear that the Lord has come to set or to proclaim liberty to the captives. Ibig sabihin, isa ka sa mga pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo upon receiving the good news of salvation. Mula nung binuksan ng Diyos ang kaisipan mo, ang kamalayan mo, at naunawaan mo ang bad news na kalagayan mo, kalunos-lunos dahil sa kasalanan, at naintindihan mo that there is a good news through Jesus Christ, the Savior of His people, then heed His word. Makinig ka na.
wag mo nang ulit-ulitin pa ang kasalanan because you have been set free by the Savior Christ Jesus. No? Iniligtas ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka na dapat nanunumbalik sa kasalanan pa. Saan ka niya iniligtas? Sa kasalanan. Iniligtas ka niya sa penalty of sin, which is death eternally. Iniligtas ka niya sa power of sin na siyang nag-aalipin sa makasalanan. So, upon accepting the Lord Jesus Christ, upon realizing that the Lord is setting you free, no? Yun yung nagiging reality. Your sin is imputed to God, to Christ Jesus, and His righteousness is imputed unto you. Ibinigay na ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, in the sight of the Father, you are righteous because of Christ Jesus. You are righteous because of Christ Jesus, not because of your own doing, but because of Christ Jesus. Therefore, His righteousness is setting you free, free from the power of sin. Sin no longer can pin you down. No? Hindi ka na kayang ipin down ng sin dahil binigyan ka ng kakayanan ng Panginoong Hesukristo na tumayo because of His righteousness. Tumayo at lumayo sa kasalanan na patuloy na nanggugulo sa buhay mo. The presence of sin will always be there because we are in this world, but its power has no hold of you and its penalty has no effect on you. Na? Yan po yung good news of salvation ng ating Panginoong Hesukristo. So, yung mga bad habits, no? Mga bad habits na ginagawa mo. Ano-ano yung mga bad habits na ginagawa mo? Yung addiction, maraming forms of addiction, no? Maaring gambling, maaring drugs, maaring sa mga pagkain, coffee, yung hindi mo maalis-alisan, no, na umaalipin sa iyo, na patuloy mong binabalik-balikan, maling relasyon, no, yung pakikiapid or maling relasyon, hindi mo na dapat yan ipinamumuhay simply because God has already set you free. No? And again, isa pang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, recovery of sight to the blind. God the Father has sent Him to give recovery of sight to the blind. Again, hindi lamang po ito blind. Of course, yung bulag na physical na pagkabulag, kung hindi ito po yung spiritually blind. Those who cannot see, no? Those who cannot see na mas maganda ang buhay na ino-offer ng ating Panginoong Hesukristo. Or hindi lang basta mas maganda, ang buhay na ino-offer ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tunay na buhay. There are people who cannot see that. That is why they are blind. No, they are blind. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I have come to restore the sight of the blind. Those who do not see that the life I give, sabi ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, is the kind of life that every believer should have. No? Yun po yung malinaw na sinasabi niya. These people do not understand. Para rin silang yung poor. No? But again, hindi siya literal na mahirap, hindi siya literal na bulag. Although, ang ating Panginoong Hesukristo, recorded in the Bible, ilang bulag ang kanyang pinagaling. Even the impossible one, yung ipinanganak mula mula kapanganakan ay bulag. No? Medically speaking, sabi nila, imposible na raw mangyari yon unless palitan yung mata. Pero ang ginawa ng Panginoon, He restored his sight. No, kayang gawin niya ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi 'yon ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. He will restore the sight of the spiritually blind. Those who do not see that the life that Christ is giving is the best and the only life that a believer should live. No? Ano pa? To set at liberty those who are oppressed. Ito na 'yon. Yung oppressed, kaya siya madalas na dudugtong o naididikit sa social justice, no? Social justice. Kasi nga, meron tong word na to na oppressed. Yes, God doesn't want people to be oppressed by those who are merong kakayanan
pero niloloko yung mga mahihina, mga mahihirap. Ayaw na ayaw ng ating Panginoong Hesukristo yan. No? Ang ninanais ng ating Panginoong Hesukristo is that etong mga mahihirap, mga walang kakayanan, tulungan ng bawat individual. So, iyan ang role natin ngayon. We do not, no? We cannot help people by going in the streets. Maaring meron siyang epekto pero hindi siya yun yung absolute na dapat mong role. Ang role mo is to present them the good news. Kasi una sa lahat, they are suffering because of sin. No? People are getting oppressed because of sin. Bakit? Kasi hindi nauunawaan ng mga oppressor na sila ay makasalanan. They are enjoying. No? So anong gagawin mo? Share to them the good news of salvation. Paano? By going to streets, holding placards? Of course not. Hindi po yon. Showing them love and truth. Sharing them the good news of salvation. Kaya ang sinasabi natin dito, hindi lamang mga mahihirap, hindi lamang mga oppressed, hindi lamang mga bulag, physically, kung hindi lahat ng spiritually blind, spiritually poor, and spiritually oppressed ay kailangang palayain ng good news of salvation. At mangyayari yan, o nangyari yan, because God has come to this world. So anong role natin bilang mga mananampalataya? No? Anong role natin bilang mga mananampalataya? Proclaim natin yung year of the Lord's favor. I-proclaim natin yung year of the Lord's favor. Ito na yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo wherein lahat ng kanyang promises ay maisa sa katuparan na. No? Although naisa katuparan na, meron na siyang mga pinalaya, tinulungan, inalis sa kasalanan, pero ang completion ng lahat ng ito ay ang kanyang pagbabalik. No? So we will continue to share the good news of salvation. We will share the good news of salvation to the people around us, to the people immediately around us, and to the people na kaya nating maabot, no? Using the technology now, using yung ating lakas and effort. Again, we are not the Savior. We are just instruments of the Lord Jesus Christ. No, tayo po ay mga instrumento ng ating Panginoong Hesukristo. And we are called to partner with Him sa ministry na ito. God can do these things alone. Pero as a grateful, as a sign of gratitude that He has set me free, I will offer my life to push or to help propagate the good news of salvation. So, si Jesus Christ has restored our status or relationship with God, and He will continue to restore our inheritance with Him. No? Yung ating kalagayan, when Christ came to this world, He set the captives free. He gave sight to the blind. No? He proclaimed the good news to the poor. Hanggang sa kasalukuyan, pinoproclaim ang good news na yan sa atin na hindi nakakaunawa na ang pinakamainam na buhay ay ang buhay kay Kristo Jesus. No? Yan yung kanyang ginawa. He restored our relationship with God through His doing at the cross. His sacrifice at the cross. Yan po yung kanyang ginawa. Yung buhay niya, inialay niya so that we can come before God with thanksgiving, with confidence, and with boldness. So ano po ang dapat mong gawin? Be grateful, lalong-lalo na tuwing maaalala mo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. No? It is not our own doing, but what He did on the cross. And when He came to life again after 3 days, when He returned to life after 3 days, no, He rose from the dead after 3 days. Yun na yung completion ng kanyang promise that setting the captives free. At lahat ng yan, no? Lahat ng ito will fully be fulfilled sa kanyang muling pagbabalik. Yan ang mensahe ng Kapaskuhan. Ito yung nami-miss out natin na katotohanan.
that we are wretched, yet we have a God who is a Savior, a mediator, a helper, a healer, and tagapagpalaya sa bawat isa sa atin. Brethren, if you are excited to celebrate Christmas in spite of itong sitwasyon ng pandemya, well and good. But never take it easy na ganun-ganun lang. Simply because Christ has sacrificed for your freedom. So be grateful. Hindi dahil meron kang regalo, bagong damit, bagong gamit, bagong anumang pinalalangin mo, answered prayer, pag-iingat, kung hindi higit sa lahat, you are restored with God the Father through Jesus Christ. Your relationship has been restored because Christ came and proclaimed the good news to you, and He set us free. Yung ating blindness, inalis niya. Yung ating captivity sa kasalanan, inalis niya. Malaya na tayo ngayon para siya ay sambahin at samahan sa kanyang ministry. Ito po yung mensahe ng Kapaskuhan, and I hope na sa lahat ng oras at saglit, buong Kapaskuhang ito, every single day, hindi lamang tuwing Pasko, gunitain natin ang ginawa ng ating Panginoon. And let us be grateful that we are free. Free to honor Him, not only with our lips, not only with our thoughts, but most of all, with our actions. Pakikitungo sa kapwa at pagsamba ng may kalayaan sa Kanya. Nang hindi na alipin at ipinamumuhay ang kasalanang umalipin sa atin noon. May the Lord bless you and keep you sa mensaheng ito. Hayaan ninyo na sa mga susunod na panahon ay patuloy nating maunawaan pa ang kanyang ginagawa o ang kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, again, let me pray for you as we are going through this rough time of the year. No? 2020 is about to end. Mahigit 9 months na yung ating pong pinagdaanan sa pandemya. At sabi ng mga eksperto ay magpapatuloy pa. Bagamat meron ng parating na vaccine, yet still, kailangan pa rin natin pong mag-ingat. Kailangan pa rin po nating mamuhay ng may pag-iingat. Ingatan natin ang ating sarili para maingatan din natin ang iba. No? Let me pray for you as we go through this pandemic. Father God, I come before you in humility and acknowledge, O Lord, that you are God. You know everything. You are in control of everything. Nothing escapes your will. So sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy ko pong hinihingi ang pag-iingat ninyo sa aking mga kapatid na nakikinig, nanonood, at yung iba pa na hindi man po magkaroon ng pagkakataon na maka-avail ng pribilehiyo, ng teknolohiya. I pray, O Lord God, that you continually protect them, keep them safe and away from harm. Lord, lahat po ng nakarinig ng inyong mensahe, dalangin ko, Panginoon, na maunawaan nila ito at ipamuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang siyang nagbigay sa amin ng kalayaan. Hindi po kami ang nakapagbibigay ng kalayaan sa aming sarili, nor sa ibang tao, hindi kayo lamang po ang siyang rightful and truthful Savior of every individual. Kami po ay nakikiisa sa inyo to propagate the good news of salvation at kayo po ang patuloy na magpapalaya sa mga makaririnig ng inyong magandang balita. Pagpalain po ninyo ang bawat isa as we end this message, as we end ito pong online service na ito. We ask of you, O Lord God, na kayo po ang patuloy na magbigay ng gabay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng ginagawa namin, sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng pinaplano namin,
kayo po ang maghari at manguna. Pangunahan po ninyo kami, pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan na nagmumula sa inyo upang patuloy po namin magawa ang nais ninyong gawin namin ng may kagalakan. Salamat po ng marami. Pagpalain po ninyo ang mga kapatid namin sa pananampalataya na may karamdaman physically. Hayaan po ninyo na ang inyong kagalingan ay mapasa kanila. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na nangangamba emotionally and mentally dahil po sa dulot ng pandemyang ito. Father God, we ask for your peace to be upon us at all times. Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Again, brethren, those who are listening right now, we continue to encourage you na kung meron kayong pinagdadaanan at sa palagay ninyo ay hindi ninyo kayang pagdaanan mag-isa, message niyo po kami through FB Messenger or SMS, text. No? Pwede po nating pag-usapan yan. At kung ano man po yung maitutulong namin sa abot ng aming makakaya sa pangunguna at grasya ng ating Panginoon, pagtutulong-tulungan po natin yan. I-message nyo lamang po kami. Ako, si Pastor Kyle, si Pastor Sunny Hesita. You can always message us, approach us, and sa abot po ng aming makakaya bilang isang simbahan, no? Pagtulong-tulungan po natin ang inyo pong pinagdadaanan. Huwag niyo pong pagdaanan mag-isa yan kung hindi niyo kaya. Lalo't higit sa lahat na nangangailangan kayo ng tulong, huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo sa amin, and the Lord's grace will sustain you through the brethren in Christ. Trust the Lord Jesus Christ. Tignan po natin kung anong magagawa ng bawat isa sa atin ng sama-sama. Pagpalain po kayo, ingatan kayo ng ating Panginoon, at nawa sa mga susunod na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon ay patuloy na kumilos ang banal na spirito ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. God bless you. May the Lord bless you and keep you. And may His face shine upon you and be gracious to you at all times. God bless and happy Lord's Day sa bawat isa. Merry Christmas in advance.